So ito po yung latest news mga kabarangay doon po sa Manila Clasico kagabi. Kasi po kagabi after nung game ay marami pong mga nagrereklamo. Kaya sinasabi na yung huling play kung saan nag-shoot si Scottie malapit sa ring, siya daw po ay na-foul ni Mark Barroca at hindi tinawagan ng mga referee. At sinasabi ng mga iba ay mga sore loser lang kayo, ganun yung sinasabi sa mga fans. Pero ito po, nagsalita na po yung PBA na mali yung pong mga referee sa hindi pagtawag doon sa foul kay Scottie. At sinuspindi nila yung mga referee for failing to call Barroca foul on Scottie. There was contact and we failed to make a call, sabi po ni Deputy Commissioner Eric Castro, at tinawag ito na unacceptable. Okay? For failing to call a crucial infraction, the PBA suspended the entire officiating crew who worked yung Manila Clasico kagabi. The Pro League admitted that officials missed making a call against Mark Barroca of a driving Scottie Thompson in the final 6 seconds of the match. And the Kings trailing by a point, 92-91. Before the biggest crowd of the season at the Smart Araneta Coliseum. So anong nangyari kasi ito, yung huling tira ni Scottie, may foul dapat, hindi tinawag, tapos napunta yung bola sa Magnolia na foul, naka free throw sila isa, tapos si Stan Hardinger, hindi napasok ni Stan Hardinger yung pong huling shot. Pero yun pa lang, doon kay Scottie pa lang, dapat po may natawagan na ng foul. So sabi ni Eric Castro, unacceptable, there was contact and we failed to make a call. With this, the officiating crew of the game between Barangay Ginebra and Magnolia are suspended for failing to assess the infraction. Ayun. So, ayan po. The Kings led as much as 26 points. Pero yun nga, nakita natin third quarter, nahabol ng Magnolia. Fourth quarter, hanggang makalamang sila. At yun na nga. And ang punto naman nga dito, kung para hindi na ganyan nangyayari na close game tapos may mga kontrobersya pa, dapat hindi na lang napahabol, di ba? Kung at the start ay hindi nahabol yung lamang, di ba? Hindi, wala sanang ganito. Pero anyway, nangyari na nga. Ang tanong ng mga fans, ganun na lang ba? So parati na lang bang ganyan daw? Di ba? Magkakamali yung referee, sususpendihin at naapektuhan na yung laro. Pero anyway, ito sa close match, kaya namang mag-bounce back ng Ginebra dyan. Naniniwala ako. It's a minor bump on the road. Natalo yung Ginebra, pero natalo naman tayo doon sa number 1 team ngayon. Makikita-kita din sa finals. Yun din ang aking ano. Ano nasabi naman sa Magnolia, sa simula lang magaling, tapos mag-fall apart kapag malapit na sa finals. Pero ang importante, unti-unti, kumbaga, nakukuha yung chemistry, nakukuha yung pagiging komportable sa isa't isa, lalo na bago yung import, bago si Anmisi, makukuha din ng Gins yung tamang formula para po hindi na mangyari susunod yung ganito kalaking lamang ay mawawala pa at mahahabol, di ba? So, simula pa lang yan. Ingay, sa akin, siguro, kung meron mang diferensya, ito si Brownlee at si Bishop, baka yung sa pagiging clutch, kasi talagang ibang klase yung pagiging clutch player nitong si Brownlee. At sa mga huling minutes at segundo, talagang alam mong he is the go-to player at very clutch talaga. Si Bishop siguro makukuha din natin yan, diba? Ako niniwala naman ako na kayang makuha ni Coach Tim Cone yung tamang sistema para dito sa mga bagong players ng Ginebra. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Ang game ay next sa Friday. So kita-kita tayo sa Friday. See you po sa next video. Bye bye guys, mga kabarangay. Go Ginebra.